When we see Christ. Alam niyo, isang araw, that's the most awaiting that we are waiting for. Amen? Yung makita natin ang Panginoon Kristo at when we with the Lord Jesus Christ, sabi ko sa inyo, lahat ng mga nagpapapangit sa atin, wala na. Wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang kamatayan. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, hindi nyo lang naunawaan, maraming hindi nakakaintindi bakit dapat ang pinakamasayang lugar na dapat pinupuntahan natin is the house of God. Amen? Alright, let's go to the most important part of our service, worship service this morning. Everybody stand up please. At tayo po ay dumako sa pinakamahalaga, walang iba kundi salita ng Diyos. Amen? Let's go to the book of Acts in chapter number 16. Acts 16, verse number 16. Acts 16. Babasahin natin, ako na lang magbabasa, susundan niyo po sa verse number 25. Okay, so of course, huwag niyong kakalimutan ang ating service mamayang hapon. Amen? 3:30, huwag niyong kakalimutan. And then 2 o'clock, merong soul winning. I-follow up natin yung mga naging bisita natin last anniversary. Amen? Yan, okay. Pwede bang paupuan niyo itong mga bakante dito sa lip? Parang nagsisiksikan kayo sa likod eh. Meron naman mga bakante dito sa may gilid. At dito sa may gitna, may mga bakante naman. Kaysa nagsisiksikan kayo, tapos hindi ko nakikita yung mukha ninyo, hindi nyo nakikita yung mukha ko. So huwag kayong tumago sa poste. Huwag kayong tumago sa poste. Hindi ko kayo nakikita. Sayang yung kagwapuhan ninyo, no? Sayang yung kagandahan ninyo, nakatago kayo. Mabuti kung si Erwin yan, okay lang. Okay, nandiyan na kayo. Amen? Magsisimula po sa verse number 25. Okay, sundan nyo lang po ako. Verse number 25, and at midnight, Paul and Silas prayed. Anong ginagawa nila? Prayed. And sang praises unto God. So umaawit sila para sa Panginoon. Midnight. Hating gabi po yon. And the prisoners heard them, and suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prisons were shaken. And immediately all the doors were open, and everyone's bonds were loose. And the keeper of the prison, awaking out of his sleep, and seeing the prison doors open, he drew out his sword, and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. But Paul cried with a loud voice, saying, "Do thyself no harm, for we are all here." Then he called for a light, and sprang in, and came trembling, and fell down before Paul and Silas, and brought them out, and said, "Sirs, what must I do to be saved?" Magandang tanong yan. And they said, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house." And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. And it took them the same hour of the night, and washed their stripes, and was baptized, he and all his straightway. And when he had brought them into his house, he set meat before them, and rejoiced, believing in God with all his house. Ganda. Naunawan niyo ba yung binabasa natin? Now, this morning, I'm going to talk to you with our new team. Ito yung team natin mga kapatid. Winning my family first. Amen. So yan ang pamagat ng aking mensahe ngayong umaga. Winning my family first. Winning my family first. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito, Panginoon. Please, give me wisdom as I give
your message, O God, to your dear people. At dalayan ko po, Panginoon, na maunawaan po nila ano po ang kahalagahan, Panginoon, why we need to win first our family, O God, our own families. Dalayan ko po na makita po nila, Panginoon, ang kagandahan, ang kahalagahan na meron pong kaligtasan sa buong pamilya po namin. Please, save the unsaved and baptize the converts, O God. At ipaunawa niyo po sa amin ang mensaheng ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, sige. You may be seated. Alam niyo, maganda yung mga awitin na narinig natin. It's all about heaven. Amen. When we see Christ. Now, dito sa binasa natin, everybody is maupo na maayos. Dito po ang tingin para hindi na tayo masyadong tumagal. Now, dito sa binasa natin, let me give you the background of those verses that we read so that everyone will, you will understand the message this morning. Now, makita natin dito mga kapatid, now the book of Acts is the book in the New Testament that wrote by Luke. Who is Luke? Luke is a Gentile physician. Siya po ay hintil, mga kapatid, na doktor. To record the power of the Holy Spirit in the lives of the apostles and the growth of the Baptisters during this time. Now, again, Acts is an accurate historical record of the early church. Ito po ay history ng church sa New Testament. Accurate po ito. Hindi po ito gawa-gawa ng kung sino-sino, kundi ito po ay ni-record ni Luke. Of course, ginamit po siya at wala naman pong ibang writer ng Biblia kundi ang Diyos. So, he record Luke about the history of the early church. But is also a theological book. Theological book. Pag sinabi nating theological, means theo, means God. Meaning, mga kapatid, is all about a history of God. Amen? It's all about the history of God in the lives of the apostles and the lives of the disciples. And with so many accurate truth, mga kapatid, and lessons and living examples of the work of the Holy Spirit. So as we read the book of Acts, so we need to learn to put yourself in the place of the disciples. So habang pag inaral natin ito, katulad ngayon, mga kapatid, makakapakinig tayo ng preaching mula dito. So ilagay naman natin ngayon ang ating sarili sa pagkakataong ito. Amen? So, let us learn to put ourselves in the place of the apostles or the disciples and identify with them as they were filled with the Holy Ghost or the Holy Spirit. Amen? Alam yung kagandahan yung mga Kristiyano noon sa aklat na ito, mga kapatid, makita nyo, napakaganda yung buhay nila sapagkat most of them was filled with the Holy Spirit. Puspos sila ng banal na Espiritu. So, they experienced the power of the gospel. They experienced the power of the gospel, seeing thousands respond to the gospel message. So, as you read, as we hear preaching this morning from this book, let's watch the Spirit-led boldness of these first century believers. Kita nyo yung boldness nila, mga kapatid. In fact, they turn the world upside down by preaching the gospel. So the believers, these believers who through suffering and the face of death, take every opportunity, mga kapatid, to tell of our crucified and risen Lord and Savior,
Jesus Christ. So, makita nyo mga kapatid na habang sila ay puspos ng banal na Espiritu at sila ay share sila, soul winning sila ng soul winning mga kapatid, at nakita nyo kung gaano katindi yung pagkakataon, yung oportunidad na kanilang sinamantala mga kapatid to tell about the Lord Jesus Christ. Then, from this truth mga kapatid, dapat makita rin natin, sabi ko nga sa inyo kanina, yung sarili naman natin ang ating ilalagay sa pagkakataong ito. Amen? Kasi tapos na sila eh. So this time, it's our turn. Amen? Amen? It's our turn. Tapos na yung mga apostles, tapos na yung mga first century Christians, mga kapatid. But this time, it's our turn. Amen? It's our turn. So, kinakailangan maranasan din naman natin yung kanilang naranasan na spirit-filled na mga Kristiyano. Maranasan din natin yung kanilang boldness to preach the gospel. Amen? So, makikita natin dito as we go on this chapter number 16, kung aaralin nyo mga kapatid, chapter 16, verse number 1, makikita nyo dito si Timothy. Si Timothy, tinawag siya dito na Timotheus because Timothy is the first, second generation Christian mentioned in the New Testament. So, his mother, Eunice, and grandmother, Lois, in 2 Timothy chapter 1, verse number 5, had become believers. Pakinggan nyo, kasi maganda ito. They became believers and had faithfully influenced him for the Lord. Ulitin ko, mga kapatid. Although Timothy's father apparently was not a Christian. But the faithfulness of Timothy's mother and grandmother prevailed. Yun ang maganda doon mga kapatid. Amen? Makita nyo, wala tayong record o walang verse na yung tatay ni Timothy, mga kapatid, ay naging Kristiyano. Subalit, hindi man naging Kristiyano yung tatay ni Timothy, pero ang kagandahan mga kapatid, yung impluensya ng kanyang lola at impluensya ng kanyang nanay ay siyang nanaig sa buhay ni Timothy. Alright, nakikinig tayo mga kapatid? So, hindi na daig ng makamundong tatay ni Timothy. Oo, kundi ang nanaig mga kapatid, yung impluensya ni Timothy ng kanyang lola at ng kanyang nanay na mula sa salita ng Diyos. Kaya makita nyo, itong si Timothy mga kapatid, naging pastor po siya sa church at Ephesus because of the influence of Timothy's grandmother and his own mother about the Word of God. Amen. So ngayon mga kapatid, anong ibig sabihin nito? At least, mga kapatid, at least, ito pong lola at nanay ni Timothy, na-win nila si Timothy. Nakuha niyo mga kapatid? Na-win nila. So that's our goal. So yan naman ngayon mga kapatid ang ating pag-uusapan. Winning my family first. Amen. So why we need to win our family first? Why is it so important? Why we need to focus to win our family first? Amen. Amen. Bakit nga ba? Bakit? Bakit napaka-importante na kinakailangan ma-win muna natin yung loob ng ating pamilya? Because, this is now the answer. Because saving our family first is the greatest plan of God for every individual of our families. Nakikinig tayo mga kapatid? Sapagkat kung meron mang pinakamaganda, pinakamahalaga na plinano ng Diyos, ginawa ng Diyos, sinadya ng Diyos mga kapatid. In fact, sabi ng Biblia, He promised before the world began. Ano ang pinangako ng Diyos before the world began? The promise of the gift of eternal life.
Kapatid, sasabihin ko sa inyo kahit gaano kaganda ang bahay ninyo, kung hindi tiyak ang mga miyembro ng inyong pamilya ang kalangitan, that's worse, mga kapatid. Walang saya ang pamilya. Nakikinig tayo? Oo, nakatira kayo sa magandang bahay, nag-i-enjoy kayo sa material na bagay, kotse or whatever, mga kapatid. Pero ang tanong natin, sakaling dumating ang bawat isa ng inyong miyembro ng inyong pamilya, kapatid, na kanang kamatayan, did they sure 100% that they are going to heaven? Come on, amen! Kaya ang pinakamahalaga, mga kapatid, na masigurado ng bawat miyembro ng ating pamilya ay yung kasiguraduhan ng kaligtasan natin sa apoy ng impyerno. Amen! Kapatid, anong ini-enjoy natin sa mundong ito kung hindi natin ini-enjoy yung pinakamahalaga na dapat ma-enjoy natin? Walang iba kundi yung eternal gift ng Diyos sa atin na eternal life. Sabi ng Bible, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Oh, hindi masama na may magandang bahay ka, hindi masama na may kotse ka, hindi masama na may pera ka, pero what is money? What is good house? What is cars, new cars and everything, material na bagay, mga kapatid, kung hindi nyo naman tiyak na kayo pupunta sa langit buong pamilya ninyo. Kaya makita nyo dito, mga kapatid, alam nyo ba kung anong pinag-uusapan dito? In this chapter, mapapansin nyo dito, mga kapatid, sunod-sunod dito ang mga pamilya mga nangaligtas, because that's the very plan of God in our lives, mga kapatid. Yung buong pamilya natin ay makakilala kay Kristo. Amen! Oh, sasabihin ko sa inyo, masarap mag-enjoy na may pera ka, masarap mag-enjoy na may magandang bahay ka, masarap i-enjoy na may kotse ka, pero hanggang dito lamang yan. Amen! Ano mang ini-enjoy natin na material na bagay, hanggang dito lamang sa lupang ito, and that you will never enjoy on the life after death. Hindi mo kayang i-enjoy yan. Yung pera mo, hindi mo kayang i-enjoy yan sa langit. At lalong hindi mo kayang i-enjoy yan sa impyerno. Amen! Kaya ang pinakamagalaga na siguraduhin natin, mga kaibigan, mga miyembro ng simbang ito, ligtas na ba yung mga kamag-anak natin? Ligtas na ba yung ating pamilya? Kaya ang pinakamaganda, mga kapatid, ang uunahin muna natin, i-win muna natin yung ating pamilya. Tingnan nyo dito, sa ating binasa. Tingnan nyo dito, in verse number 14. Tingnan nyo dito. 16 in verse number 14. Sabi diyan, and a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worship God, heard us, whose heart the Lord opened. Wow! Narinig nila sila Apostol Pablo na nangangaral ng salita ng Diyos, nabuksan yung kanilang puso. Tingnan niyo kung ano nangyari. That she attended unto the things which were spoken of Paul. Nakikinig siya sa sinasabi ng Apostol Pablo. And when she was baptized, ano ang result ng pakikinig ng pangangaral salita ng Diyos mula kay Apostol Pablo? Mula sa babaeng ito, si Lydia na baptized. Siya lang ba ang nabaptize, sabi ng Biblia? And her household, amen. And her household, she besought us, saying, if ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and abide there. And she constrained us. So makita niyo, mga kapatid, dito sa chapter na ito, dahilan sa pangangaral ni Apostol Pablo ng salita ng Diyos, may naligtas na mga pamilya. Katulad ng pamilya ni Lydia. Amen? Bumaba tayo konti. Doon sa binasa natin, alam nyo ba kung anong patungkol doon sa binasa natin? Sila Paul, sila Silas, kinulong po sila dahil sa nagsoul winning sila, nangangaral sila ng Word of God. Amen? Nagsoul winning sila hanggang sa ikinulong sila, at doon sa kulungan, ang ginawa nila ay nagkakantahan sila. Nagkakantahan sila ng when we all get to heaven. Amen.
When we all get to heaven. Hindi sila malungkot doon sa kulungan. By the way, hindi sila nakulong sapagkat nagnakaw sila, kundi sila ay nakulong sapagkat sila ay nagso-soul winning. At kaya pagdating doon sa kulungan, mga kapatid, sila ay nananalangin, sila ay nagkaawitan, sabi ng Biblia, sang praises unto God, and the prison and the prisoners heard them. Narinig ng mga nakakulong din. At ang sabi ng Biblia, and suddenly, there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken. So, nagkaroon ng nilindol ng Diyos. Yung buong kulungan, nagkagulo sila sapagkat nilindol ng Diyos, so nawasak yung bakod ng kulungan. So, nagbukas ngayon, mga kapatid, at nagulat ngayon yung jailer, yung warden, nagulat siya. Sapagkat siyempre, nabuksan, baka tumakas sila, siyempre siyang sisisihin. So, ang sabi ng Biblia, and the keeper of the prison awaking out of his sleep. So, natutulog pa siya, sumarap ang tulog niya. Kasi nag-aawitan sila. Oh, parang sa inyo, natutulog na kayo. And seeing the prison doors open. So, nakita ng jailor, yung warden, nakita niya, na nabuksan yung pintuan ng kulungan. So ang ginawa niya, kinuha niya yung kanyang sword, yung espada, he drew out his sword and would have killed himself. So mag-suicide na siya. Pero, sabi ni Biblia, nakita ni Apostol Pablo. Kaya sabi ni Paul, sumigaw si Apostol Pablo at sinigawan niya, sabi niya, hey, huwag mong saktan sarili mo. Do thyself no harm, for we are all here. Nandito kami lahat, walang tumakas. And then, sabi ng Biblia, pakinggan nyo to, 29, then he called for a light, and he sprung in, and came trembling. May nakita siya na liwanag, and fell down before Paul and Silas. At lumuhod siya, itong warden na ito, and brought them out, and said, ang tanong niya sa kanila, sirs, what must I do to be saved? Alam niyo mga kapatid, yan ang magandang tanong natin. Sa bawat isa, anong gagawin ko, pastor? Anong gagawin ko, Panginoon, para ako ay maligtas? Anong tinutukoy dito na kaligtasan? Hindi kaligtasan sa gutom. Hindi kaligtasan sa sakit na pang-physical, kundi ito yung kaligtasan ng ating kaluluwa mula sa apoy ng impyerno. Because the warden, the jailer, alam niya mga kapatid, na hindi niya kilala yung Diyos ni Paul. Hindi niya kilala yung wino-worship nila Paul, bakit nakakulong na sila. First time maari na makakita itong warden na ito mga kapatid, na may nakakulong pero nagkakantahan. Sige nga, nakikinig ba kayo mga kapatid? First time na makakita itong warden na ito, bakit nakakulong na sila, nandoon na sila sa loob ng kulungan, pero nagkakantahan sila. Masaya pa sila. Tingnan nyo kayo mga kapatid, hindi magawa ni Alice Guo yung ngayon. Come on, amen? Tingnan nyo nga kung si Alice Guo ngayon na nagkakanta ng praises sa Panginoon. No way, hindi niya magagawa yon. Tingnan nyo nga si Alice Guo ngayon, nakadetain ngayon doon sa krame, pero hindi siya nagpipray. Hindi siya kumakanta ng when we all get to heaven. Alin nyo ko bakit? Kasi walang kaligtasan si Alice Guo. Pero si Paul at saka si Silas mga kapatid, nung sila'y nakulong, nagtaka yung warden, bakit masaya siya? Bakit hindi sila malungkot kapatid? Because merong Diyos na totoo, si Paul at saka si Silas. At kung anong Diyos na totoo na kilala, meron si Paul at saka ni Silas, yan din dapat ang Diyos na dapat maliwanag na meron sa bawat pamilya natin. Ladies and gentlemen, alam niyo kung bakit? Sapagkat kapatid,
yung Diyos na yan, yan yung totoong Diyos, yung Kristo ni Paul, yung Kristo ng warden na ito, na nakakita siya ng liwanag sa pamamagitan nila Apostol Pablo. Kaya anong sabi niya? Sirs, what must I do to be saved just like you? Dapat kapatid, yung dapat ang ating inaasam-asam na dapat mangyari sa loob ng ating pamilya, na masigurado natin na kahit walang pera, walang magandang bahay, wala tayong kotse, pero kung ang buong tahanan natin, pamilya natin, na anumang oras dumating ang kamatayan, alam natin ang buong pamilya natin na tiyak natin na tayo pupunta sa langit. That's real joy. Kaya dapat mga kapatid, kung meron man dapat tayong siguraduhin, mawin muna natin yung ating pamilya. Tingnan nyo mga kapatid, kung anong nangyari dito sa warden na ito. Nakikinig kayo? At ang sabi ni Biblia, si Paul, simple lang mag-soul winning si Paul. Anong sabi ni Paul? And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. Amen. Believe. Anong ibig sabihin yung salitang believe? Trust. Receive Jesus. Because the moment that you trust Jesus, you will accept Him, you will receive Him, you will trust Him, and you will receive Him as your Lord and personal Savior. Hindi mo siya tatanggapin kung hindi ka magtitiwala. Kaya nga yung salitang believe dyan, ay hindi yung believe na katulad ng believe na ginagawa ni Satan. Si Satanas, mga kapatid, nagbi-believe din. Believe din kay Kristo. Sabi nga ng Biblia, nanginginig pa siya. Pero si Satanas, believe kay Kristo, mga kapatid. Pero ang hindi magawa ni Satanas ay tanggapin si Jesus Christ. Kaya nga hindi tayo pwedeng maniwala sa interpretation na just believe. No, the word believe is just not, hindi po katulad ng pag-believe ni Satan. Yung believe dito, mga kapatid, is trust Jesus. Trust Him as your Lord and personal Savior. Siya lamang dapat pagtiwalaan natin na siya ang makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Siya lamang ang pagtitiwalaan natin na siya lamang makakapag-alis sa atin sa apoy ng impyerno. Jesus Himself. Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Jesus said. Kaya makita nyo, walang ibang sinabi sila Paul, sila Silas, kundi si Kristo. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. Hindi lang sinabi ni Paul na yung jailor lamang, yung warden lamang ang maliligtas, kundi kasama ang buong pamilya. Masaya yun. Amen? At ang sabi ng Bible dyan, and they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. Hindi lamang siya, kundi alam mo, sa tuwa ng warden na ito, alam mo ginawa sa kanya, halika kayo sa bahay ko. Mas mabahagian din, mawin nyo rin yung aking pamilya. At dinala niya doon sa kanilang bahay. Tingnan natin, basahin natin kung ano nangyari. At ang sabi ng Biblia, and he took them the same hour of the night, and washed their stripes, and was baptized. Yun ding gabi na yun, mga kapatid. Dinala niya sila Paul, sila Silas, kapatid, yung gabing yun, at nung naligtas itong warden nito, kapatid, nagpabaptize pa. Kaya kung totoong ligtas ka, dapat nagpapabautismo ka. Kung peke ang pagtanggap mo, kaya puro tanggi ang pagtanggi mo na magpabautismo, sapagkat baka hindi ka totoong tumanggap. Sapagkat ang totoong tumanggap, katulad ni itong warden na ito, right there, mga kapatid,
And then, nabaptize siya mismo. Come on, amen? At ang kagandahan pa dito, hindi lamang siya naligtas, kundi nabaptize pa siya. Ang kagandahan, sabi ng Biblia, and was their stripes and was baptized, he and all his, maliwanag ba yun? Siya at ang kanyang kasambahay, straightway, and when he had brought them into his house, he set meat before them. Pinakain pa niya sila. Nag-dinner pa sila, Silas. Ha? Kayo mga naghahanda ng pagkain, dinner, lunch, or whatever, mga kapatid, merienda, sa mga nagdadala sa inyo ng salita ng Diyos, God will bless you more. Ha? God will bless you more. Amen? Hindi ko naman sinasabing, paano pastor, hindi ako naganda, hindi ako bibless ng Panginoon. Wala akong sinasabi. Ha? Pero ito, sa tuwa lang niya, tama? Kasi mga kapatid, masaya kasi pag totoo mong tinanggap si Kristo. Naunawan niyo ba yan? Katulad kanina, alam mo kanina may bisita sa cadet service, isang kadete, naligtas, nabaptize. At may 2 preso. Ha? 2 preso. Tapos yung isa, lalaya na siya sa susunod na linggo. Sabi ko, Brad, blessing ito. Pinalaya ka na sa apoy ng impyerno, pinalaya ka na sa kamay ng dyablo, lalaya ka pa sa kulungan. Klaim mo yan. At kanina mga kapatid, binautismuhan natin. At masayang-masaya sila. Kapatid, nais ko malaman sa inyo na ang bawat kaluluwa, kapatid, kahit isa lang sabi ng Biblia, hindi lamang ikaw ang nagre-rejoice, kundi buong kalangitan nagre-rejoice. Kaya nga mga kapatid, wala nang ibang business ng simbang ito, kundi pangunahin ay ibahagi ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, lalong-lalo na mga kapatid, yung loob ng ating tahanan. Kaya kanina pa lamang, first service pa lamang natin, cadet service pa lamang, masaya na ako. Bakit? 3 na ang tumanggap. Meron ng naligtas na 3 at meron pang nagpabaptize pa silang 3. Amen! At tingnan nyo dito, anong saya ng warden na ito? Ang sabi ng Biblia, he and all his straightway, and when he had brought them into his house, he set meat before them. Naghanda pa ng almusal. Midnight ito eh. Baka inabot na sila ng madaling araw. Pero kapatid, sa tuwa, sa saya ng warden na ito na nakikilala kay Kristo, kapatid, naghanda pa ng pagkain kila Apostol Pablo. Amen! Kaya makinig kayo mga soul winners, walang malungkot na soul winner. Walang gutom na soul winner. Pakakainin ka ng Diyos, katulad ni Paul, katulad ni Silas. Baka hindi pa sila naghapunan. Bakit? Kinulong sila eh. Kaya hindi malungkot, hindi mahirap mag-soul winning. Amen! Tingnan natin. Ang ganda tong karugtong na ito. So, pinakain niya sila, nilutuan niya sila, tumanggap na kay Kristo, nabautismuhan pa siya, and, look at the verse, come on. Basahin nyo. And, rejoice! Amen! Bakit nagre-rejoice siya? Believing in God, in all His house. Hindi siya nagre-rejoice sapagkat tumanggap ng milyones. Hindi siya nagre-rejoice sapagkat may house and lot. Hindi siya nagre-rejoice sapagkat may bagong cellphone.
Hindi siya nagre-rejoice sapagkat may bagong kotse, kundi nagre-rejoice siya believing in the Lord Jesus Christ in all His house. Kaya mga kapatid, ang bawat isa na nandito, katulad ninyo, ha? Sino sa inyo dito tumanggap na kay Kristo? Dito, wala? Isa lang? Tinanggap niyo na ba? Ngayon ang tanong ko sa inyo, kung totoong tinanggap niyo, ibinahagi niyo na ba yan sa mga pamilya ninyo? Nakukuha niyo mga kapatid? Way back 1995, January, nakarating ako sa CSI. At mula nung naunawaan ko pagtanggap ko kay Kristo, unti-unti kong ibinahagi sa pamilya ko. Unang sumunod sa akin, si Raquel. Hanggang sa naserang ko yung tatay ko, yung nanay ko, na-baptize ko sila mismo dito. Sila manong sumunod sila, hindi ko lang alam kung ligtas sila. Sila JB, sila yung mga pamangking ko, mga kapatid, naserang ko na lahat sila. Ha? Inuna ko pamilya ko. Winning my family first. Ha? Kaya kayo, hindi lang kayo umaaten dito sapagkat gawin kayong relihiyosong tao. Ang ibinibigay sa inyo dito si Jesus Christ. Para magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan, para hindi kayo mapahamak sa impyerno. Pero dapat ibahagi nyo rin yan sa mga pamilya ninyo. Naunawa natin mga kapatid. Sapagkat tignan mo yung jailor, tignan mo yung warden, masaya siya. Come on, amen. Meron kaya tayong ganong kasiyahan, meron itong warden na ito ngayong umaga. Sa sobrang tuwa niya, wow, tinanggap ko na si Kristo. Ako'y pupunta ng langit. Meron akong gift of eternal life. Sabi niya, Paul, punta tayo sa bahay. Yung pamilya ko rin. At habang binabahagi siguro ni Paul at ni Silas, nagluluto yung misis niya ng pagkain sapagkat itong mga taong ito ay padala ng Diyos to mga to. Come on, amen. At mamaya-maya sabi niya, Paul, kumain muna kayo. Silas, kumain muna kayo. Sabi ng Biblia, and they are rejoicing, believing in God with all His house. Kapatid, makinig kayo sa akin. Nakakalungkot marami sa atin na kayo mismo na nagsasabing tumanggap kay Kristo, pero nahihiya kayo na mag-share sa pamilya ninyo. Bakit nahihiya kayo? Sapagkat kayo kakantyawan at sasabihin nila sa inyo na Bible. So what? What's wrong with my Savior? What's wrong with my Bible? Anong masama sa Biblia ko? Kakantyawan kayo, Bible na to. Anong masama sa Bible ko? Anong masama kay Kristo? Marami sa inyo dito. Maging kayo mga estudyante. Sa halip na magdala kayo, dalhin ninyo yung kaligtasan ni Hesus Kristo. Kapatid, sa inyong klase, anong dala-dala nyo? Naiya kayo. So, sa halip na Bible, ang nakikita sa kamay nyo, anong nakikita? Vape. Ha? Naunawan yung sinasabi ko? Sa halip na Biblia, sa halip na Bible, ang daladala mo papuntang school at mag-share ka sa mga classmate mo, i-win mo sila, i-Bible study mo sila, at sasabihin mo, puntan natin yung bahay ninyo, ako mag-share sa kanila. Anong daladala nyo? Vape. Anong daladala nyo? Anak! Anong daladala? Sigarilyo. Anong daladala? Droga. Saan simbahan yan? Bible Baptist Church, PMA.
Sa halip ng daladala ninyo, at masaya kayo araw-araw, excited kayo araw-araw na pumasok sa school nyo, sa trabaho nyo, sapagkat ang daladala nyo, Biblia, at magsishare na naman kayo. Alam nyo kanina, chinek ko yung mga nanonood dito sa ating live. Kaya binati ko siya kanina, isa sa mga nanonood dyan, yung best friend ko nung high school ako. One time pumasyal dito, 2 beses na yun actually, sineran, hindi ko alam ko si Brad Tom nag-share. Tapos, pangalawang beses, pinasharean ko ulit dito sa Starbucks dito sa may John Hay. Nakita namin sila doon, tapos sinera namin sila. Pinasharean ko kay Brad Tom. Ngayon, nanonood, nakikinig dito. Ang kapatiran, mga young people. What's wrong with this? Ha? Brad? Meron bang nakakaya dito, Brad? Ha? Ikaw, Brad? Meron bang nakakaya dito? Kayo mga young people dito na matatagal na, may nakakaya ba dito? Bakit hindi ito ang daladala mo? Ang daladala mo, sigarilyo. Ha? Mga tatay, tumayo nga kayo mga tatay. Mga tatay, come on. Ha? Tanong ko sa inyo, na-win nyo na ba yung buong pamilya nyo? Alright, makinig. Pangalawang tanong, kung na-win nyo, kasama nyo ba na naglilingkod sa Panginoon? Ulitin natin. Na-win nyo na ba yung buong pamilya nyo? Pangalawa, kung na-win nyo, kasama nyo na ba sila na naglilingkod sa Diyos? Nandito ba mismo? Kasama nyo ba ngayong umaga? Kung hindi, ibig sabihin, hindi mo pa sila na-win. Naunaw niyo mga kapatid. Kaya ngayon, makinig kayo, mga tatay, ito ang tema natin hanggang 2025. Winning my family first. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in mali yan. And thy house. Mali ito. Mga tatay, nagigirig kayo? How about yung mga kamag-anak ninyo? Kaya alam nyo, sige, thank you po. Alam nyo kahapon, nag-Bible study kami kila Brother Gary. Pastor, Bible study tayo dito. Ilang beses na kami nag-Bible study. Pero, laging kamasa, kung hindi ka mag-anak ni Anaya, kamag-anak niya. Kung hindi ka mag-anak ni Gary, kamag-anak ni Anaya. Sabi ko, Brad, ipagpatuloy mo na nagiging instrumento kayo ng kaligtasan ng inyong mga kamag-anakan. At hindi lang yan. Pinakamaganda, mabaptize sila at makatuwang natin sila, makasama natin sila na naglilingkod na sa Panginoon. Nakikinig tayo? Kapatid, sasabihin ko sa inyo, wala nang ibang pinakamasaya na pamilya kundi yung buong naglilingkod sa Panginoon. Joshua said, as for me and my house, we will serve the Lord.
kapatid, ewan ko sa inyo, seryoso ba kayo na ma-win ang pamilya nyo? Ha? Now ngayon, mga kapatid, i-check nyo. Sige nga, sino kaya yung mga pamilya dito na kumpleto? Di ba? Nandito si tatay, nandito si nanay, nandito buong pamilya mo. Ako, papasalamat ako sa Panginoon. Magkakasama kami buong pamilya na naglilingkod sa Panginoon. Kasi siyempre, pastor kayo eh. Makinig kayo. Alam nyo ba na maraming mga pastor na hindi nila kasakasama ang mga anak nila full-time serving the Lord? Kinig kayo. Kamakailan lamang last evangelistic meeting natin, last anniversary natin, merong isang anak ng pastor na nasabugan sa barko. Patay, siyempre. Bakit nandoon sa barko? Ha? Nagtitraining kasi seaman. Anak ka ng pastor, dapat nasa ministry ka. Kaya mga kapatid, awan ko sa inyo, pero ako seryoso ako sa tema natin. Winning my family first. Mamaya, pag uwi nyo, balikan nyo ito. Di ba? Nakita nyo yung kung gaano kasaya yung warden? Rejoice, believing on the Lord and thy house. Nakikinig tayo? Mga kapatid, di ba napakasaya isang araw magkakasama kayo sa langit? Parang hindi na kayo masaya. Dito pa lamang masaya ang pamilya na magkakasama. Pero higit na masaya ang isang pamilya na magkakasama in eternity. Winning my family first. Kaya simulan nga natin ngayon. Simulan na natin. Pastor, hindi ko pa alam paano mag-soul winning. May mga leaders tayo. Tumayo kayo mga leaders. Ayan, nandiyan sila Brad Tom, Brad Edgar, Don, Sir Ariel nandiyan, si Dumark, si Mishak, at marami pa dito. Kung hindi kayo marunong, nandito kami. At kung hindi kayo marunong, aralin nyo kung paano kayo matuto. Alisin nyo muna sa isip nyo na ang pinapangaral ng simbahang ito ay relihiyon. Walang ibang pinapangaral ng simbahang ito, mga kapatid, kundi si Jesus Christ na totoo. Now, ngayong umaga, kinakailangan magsimula tayo na maging seryoso sa ating tema. Amen! Sapagkat masaya, katulad ng jail warden na ito, pambira, ano sabi niya? Masayang masaya siya. Sa sobrang saya, pinakain niya sila Paul, sila Silas. Huwag kayong alis na hindi kayo kumain. Amen? Sapagkat naligtas yung pamilya niya, tumanggap kay Kristo, nabautismuhan pa sila. Na makinig kayo. Nakakalungkot. Next Sunday, maganda tong karugtong nito. Sasabihin ko sa inyo. Do you remember yung rich man na nandoon sa impyerno? Ha? Alam niyo nung nandoon sa impyerno, anong pakiusap niya? My 5 brethren. Anong concern niya? His own family. My family first. Hindi niya sinabi na, hey, yung pera ko! Yung bahay ko!
magandang damit ko. Sinabi niya ba yan? Hindi. Pero anong concern niya? My 5 brethren. Para hindi sila pupunta sa kanilalagyan ko. Please, send soul winners to them. Kinig ka, kung pamilya mo yun. Ha? Meron pa siyang 5 natitira. At siya ngayon ay nandoon na. Ibig sabihin, kulang na. Now ngayon, mga kapatid, habang may chance pa tayo, i-win natin muna yung ating mga pamilya. Nakikinig tayo? Winning our family first. Bumalik tayo sa pamilya natin. Nakikinig tayo? Tumay tayo lahat. Kaya mamayang hapon, alam nyo maganda, makasama ninyo ang buong pamilya ninyo. Come on, amen? Now, lumapit tayo sa altar, kasama po ang inyong pamilya. Sama natin ang ating pamilya dito sa altar at sabi nyo, ito muna ang pagtuunan natin ng pansin. Dito muna tayo mag-focus. My family first. Alam ko, marami sa inyo dito, nakikita ko kahit hindi nyo nasabihin. Hindi nyo alam, kaya nga wala sila dito sa simbahan ng mga pamilya nyo. It might be they are not yet saved. Kasi kung ligtas yan, mas gugustuhin nila na pupunta ng simbahan. Pero the fact na hindi nila ginugusto ang simbahan, hindi pa yan ligtas. Kaya ang pinakamaganda, uulit-ulitin natin sa kanila. Lilinawin natin sa kanila ang kaligtasan. Kapatid, sasabihin ko sa inyo, pagka isa lamang sa mga kamag-anak mo na mapunta ng impyerno, wala nang remedyo. Habang may remedyo pa, i-win na natin yung ating pamilya. Kaya nga tinan nyo yung mga ibang miyembro ng pamilya nyo, lasing-lasing sila. Mas pinipili nila yung alak, mas pinipili nila sigarilyo, mas pinipili nila yung kamunduhan. It is because they are not yet saved. Balikan natin yung ating pamilya. Start tayo. Simulan natin yung loob ng ating pamilya. Huwag muna yung ibang pamilya. Start your own family. Winning my family first. Kapatid, hindi biro ang impyerno, sasabihin ko sa inyo. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Oh God, Thou knowest what is in my heart, oh God. Kayo po ang nakakalaman, totoong laman ng aking puso. At kaya po, may ganitong puso, meron ako, Panginoon, sapagat kayo po ang naglagay sa aking puso. Na kung meron man dapat po naming balikan at ipahayag sa kanila ang kahalagahan ng kaligtasan, Panginoon, no other than our family first, so God. Tulungan niyo po ang bawat isa. Kasi marami po dito, Panginoon, hindi na po nila binibigyan ng importansya ang kaligtasan ng kanilang pamilya, Panginoon, sa apoy ng impyerno. I pray, oh God, na maalala po nila kung anong nangyari doon sa rich man, Panginoon, na ang pakiusap niya, hindi yung yaman niya, hindi yung magandang damit niya, hindi yung pera niya, hindi yung bahay niya, pero ang pinapakiusap niya, meron pa siyang 5 kapatid. Panginoon, ilagay niyo po ang aming mga sarili sa kanilalagyan ng mga apostles. Ilagay niyo po, Panginoon, ang aming mga sarili sa kanilalagyan ninyo, Panginoon. Ilagay niyo po, Panginoon, ang aming mga sarili sa kanilalagyan ng rich man. I'm not saving doon sa impyerno, but yung kanyang burden, Panginoon, yung kanyang concern,
walang iba kundi yung kanyang pamilya. His own family. Panginoon, salamat po. Pagyamanin niyo po ito sa puso ng mga anak ninyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. All right. I hope